na nagulat ako at hindi ko akalain na makikita ko, katulad ni kapatid na Gary Arumin, nasa si Brother Gary Arumin at ang kanyang may bahay na napakatagal ko ng kasama, siguro 1980s pa. Nagtuturo kami sa kung saan-saan ko siya kasama, nasa Fairview, hindi ko na matandaan, pero lagi ko silang kasama. Yung iba naman, naging One Covenant na sina Emilio Alvarez, sina Jim Patterbo, na teacher ko noon. Ngayon ay Muro One Covenant na sina Wallace Little. Hindi ko alam kung ano-anong mga relihiyon na yung kanilang mga pinasukan, ano-anong mga aral na. Yung minsan magkakasama kami sa iisang aral. Pero nowadays, nababalitaan ko talagang iba na yung kanilang ano. Hindi ko rin akalain na makikita ko ang kapatid na Edmundo Cipriano na kasama ko sa Manila, kasama kong nagpipreach sa iba't ibang lugar, sa kanilang bahay, doon sa may balot. At utang ko sa kanya kung ano ang meron ako ngayon. Sa kanya po ako natuto noong mga nota na itinuturo ko ngayon. Siya yung nagtyaga sa akin na magturo ng mga do, re, mi, at na hindi nagawa nung araw ng ibang mga music teachers. Magaling po ang kapatid na Edmundo Cipriano. Siya yung mentor ko pagdating sa music. At hindi ko akalain na magkakasama-sama tayo. Pero ang sabi ng Biblia, dun sa Psalm 133, verse 1, sabi niya, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Di ba napakagandang pagmasdan na tayong magkakapatid ay tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. At yun ang layunin ng pagtitipong ito. So para hindi maalis yung layunin na yun at manatiling yun ang purpose bakit tayo nagsasama, inilayong ko na ang pag-aaral natin ay manatiling ang iglesia ay manatiling iglesia. We must keep the church distinct as a church. Let the church be the church. Kasi maraming naliligaw kung paano nilang pananatilihin ang iglesia, yung kanyang purity in doctrine. Pero dahil siguro, sabi nga ng Biblia, sa pagsusumakit nila na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya naman, nagkaroon ng napakaraming relihiyon. Ang iglesia ng ating Panginoon Kristo ay sumasalamin sa pag-ibig, karunungan at layunin ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. At no man can improve it. Hindi pwedeng kung iniisip mo na kulang ang iglesia sa kanyang paraan, let's say sa organization, o kaya naman pagdating sa pagsamba, hindi mo pwede siyang i-improve. Hindi ka pwedeng magdagdag at sabihin mo, parang hindi yata masaya itong fellowship natin. Ano kaya saluhan natin, lagyan natin ng mga panugtog? Hindi ba lalong masaya? Okay? Sasabihin naman ng iba, oo nga, good idea. Bakit hindi natin gawin yan? In-improve mo ba? O hindi? But no man can improve kung ano yung plinano ng Diyos, ano yung layunin ng Diyos, sapagkat ang iglesia ni Kristo, doon sumasalamin yung karunungan ng Diyos. At walang pwedeng magdagdag at walang pwedeng magbawas. Ang sabi, unto me, who am less than the least of all saints, ako na ang kabababaan sa lahat ng mga banal, sa biyaya na ibinigay sa akin, na ipangaral ko sa gitna ng mga hintil, ang mga hindi malirip na kayamanan ni Kristo. At upang maalaman ng mga tao kung ano ang pakikisama sa hiwaga na inilihim ng Diyos, saan? Nang mahabang panahon, sabi niya na lumalang ng lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Kristo Jesus, to the intent that now unto the principalities and powers in heaven places might be known by the church. Ang sabi niya, saan at sino papakilala noong wisdom na yon ng Diyos? The church, the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus
our Lord. Ang iglesia pong yan ay siyang kinatataguan noong mystery, noong manifold wisdom ng Diyos na yan, na nung una ay hindi pinahayag, na tapat ngayon ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta at apostol sa Espiritu. At sabi pa nga dun sa naunang talata, hindi lang natin nailagay, na yang hiwaga na yan ay nilihim ng Diyos sa mahabang panahon, at pagkabasa ninyo, mapagtatalastas ninyo kung ano ang pagkakilala ko sa hiwaga ni Kristo. So let the church be the church. Kaya lang, merong mga modern churches na nag-o-offer ng mga social services o yung all-purpose community church. Ano ibig sabihin nung ino-offer nilang all-purpose community church? Ito ba ay gawain? Ito ba ay trabaho ng iglesia? Ito ba yung misyon ng iglesia na mag-o-offer ng social services na dapat ang gobyerno ang gumagawa? Iminimix nila yung gawain ng iglesia at yung gawain ng gobyerno. So, how can you keep the church kapag yung mga social services na dapat ang gobyerno ang ating pamahalaan na mag-offer niyan, imbis na ang iglesia na hindi naman talagang misyon at layunin ng iglesia ang mag-offer ng mga social services like, ano pa? Halimbawa, yung mga social activities provided by churches. Hindi Church of Christ, ha? Ang iglesia ba ay nagpo-provide ba siya ng secular education? Halimbawa, magtuturo. Secular, may mga parties. Noong nagpunta kami sa Kalibo, alam nyo ba, isa sa nakita namin schedule na nakalagay sa kanila, pati yung graduation day noong member ay may kinukuha ng kinukuhanan ng pondo doon sa church treasury. Graduate si ganito, at meron doon nakalagay. May mga celebration sila na ginaganap. At hindi lang yan, sa ibang mga iglesia na naitayo ngayon, alam nyo ba, sabi nga ilang 43,000 difference, sabi ni Brother Siyong, ay napakarami nun. Huwag na nating tingnan yung 43,000 na iba't ibang naitayong iglesia, kundi sabihin na nating sa ilang daan na lang. Huwag na yung 43,000. Sa kanila ay merong mga youth director, meron silang gym, merong social meals, merong recreation. Doon lang sa kapitbahayan, doon sa ating dating community chapel doon. Ngayon, umalis na kami ron, nagpatayo ng church building dito ang panibago. Bakit? Doon mismo sa loob ng chapel, naglagay sila ng badminton court. At meron na rin silang gymnasium center. At nakikita ninyo, yung iba't ibang mga churches na nag-o-offer sila ng ganyang mga services. Halimbawa, nakita ko, Victory Church. We offer, anong sabi niyan? Laruan, kapihan, at iba pa. Nakalagay sa ilalim, ha? Kung anong church yun. At sabi niyan, kapihan, laruan, at iba pa. Yan ay mga ino-offer na mga social activities ng mga modern churches. It was provided by churches, but not the Church of Christ. At sana hindi yan mangyari sa Church of Christ. Alam niyo ba, yung kaunting lebadura, nagpapakumbu sa limpak. Ang ibig sabihin ng kaunting lebadura, nagpapakumbu sa limpak, yung yeast. Konti lang ilagay mo niyan sa isang limpak, ay hahawahan niyan yung buong arena. Kaya yung pandesal nyo, habang pinalalobo yan, pinaalsa yan, lalong nawawalan ng laman yan, at yung timbang niya ay nagleles yung timbang. Ganon bang gusto nating mangyari sa iglesyang ating kinaaaniban? Ang purpose ng pag-meet nating ito ay panatilihin nating church. Ang church. Let the church be the church. Hindi siya pwedeng maging merong food pantry, merong kitchen, at nag-o-offer rin ng loans. Yung ibang mga churches, at alam na natin kung sino yung mga churches na yan na nag-o-offer ng loans, at galing yan sa church treasury. Yan po ba ay dapat gawin ng church o ng iglesia? Hindi. Kung gusto nila, meron din silang kitchen and food pantry fellowship. Kadalasan inaarkilan nila yung mga magagaling na chef. Kung tayo, papayag kayo, arkilain natin si Chef Boy Logro. Diba? Ping, 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 ping! Galing. Natututo pa kayo magluto.
Gawain pa. Ang tanong natin ngayon, yan ba ay gawain ng iglesia? Hindi gawain ng iglesia yan. So, nag-o-offer din sila ng psychology counseling. Meron silang fellowship hall. Merong medical, merong legal, merong employment services. Hindi ko naman matatawa sabi, bakit sasabihin pwedeng ikatwiran sa atin? Bakit ang ating Panginoon Kristo nagpagaling ng mga may sakit? Oo, pero hindi siya nagpabayad. Kung ikaw mag-o-offer ka ng medical at magpapabayad ka, wag. Di ba? So napakaraming mga churches ngayon na naliligaw dahil sa maling pagpapalakad. Kaya meron silang mga youth director sa kanilang mga gym. Meron silang fellowship hall. So napakalaking kabulaanan po na kapag ka-i-minix natin, meron pa silang sinasabi, how men justify the social gospel. Ang sabi na, pag-ibig. Kinakailangan kapag ka ikaw ay, kaya namin ginagawa yan, dahil sa pag-ibig. Pero, pag sinabing love, you must first obey God's word. Sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that, ano sabi diyan? We keep His commandments. And His commandments are not, hindi daw anya ito mabibigat. Paano mong ipakikita ang pag-ibig mo sa Diyos? Tuparin mo ang kanya mga utos, at ang kanya mga utos, anya ay hindi mabibigat. Paano bumibigat ang utos ng Diyos? Kapag ka hindi tinutupad. Dahil yan ang simpleng-simpleng salita niya. So yan ay pagja-justify nila noong social gospel. Kaya anya namin ginagawa ito. Dahil umiibig kami. Ngayon, anong nangyari doon sa social gospel na gusto nilang mangyari, doon sa Kalibo Aklan nang pumunta kami, yun daw pondo ng church. Pwede daw gamitin sa mga nasa labas. Ang pinakita ko ron na argument, hindi mo pwedeng gamitin ng pera, kung sinabi ng Galatians chapter 6, individual yan, na gumawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasangbahay sa pananampalataya. Yan ay argument nila. But then, yun ay individual na gawain. Kaya sabi ko, ang hirap sa inyo, ang sabi doon let not the church be church, in 1 Timothy chapter 5. Bakit anya? Magre-reklamo yung mga babaeng bao. Sapagkat yung mga babaeng bao, hinihigpitan. May mga kwalifikasyon para maitala siya as widow. Pagkatapos yung pera ay pamimigay natin alaberde sa labas na sa mga hindi kapatiran, bakit kami mga widow? Unless na 60 years old kami, hindi kami nagturo sa mga kabataan, hindi kami nakita ng mga good example sa labas, hindi mo kami itatala as widow. Pagkatapos gano'n na lang, ilalabas mo yung pera ng iglesia para sa mga gawain sa labas, activity sa labas? No way. Hindi yun ang sinasabi at dapat gawin sa pondo ng iglesia. Kaya bumibigat ang utos ng Diyos na akala nila pagaang ng pagaang, palayo naman sila ng palayo sa tunay na aral. So, kita natin yan. Isa pa mga kapatid. Yun daw, so how men justify the social gospel? Yun daw ay fellowship. Pero ang totoo na mga kapatid, pag sinabing fellowship, meron kayang spiritual relationship and not social activities. Yung social activities na yan, pwede natin gawin sa labas yan. Hindi ka pagbabawalan ng Diyos na gawin mo yung mga social activities but not in the church. Because the relationship of the church is purely spiritual in nature. Hindi siya pwedeng mahaluan ng sosyalan. Sapagkat kung si Kristo man, imagine niyo si Kristo darating dito, hihikayatin ba niya ang lahat ng mga churches of Christ na mag-pool ng funds para magtayo ng Bible school? What do you think? Hihikayatin ba niya ang mga kabataan na mag-uniforme ng basketball, mag-ano siya ng basketball team, at sabihin ni Kristo, kung si Kristo ang nandito ngayon, sa panahon natin, meron nagbuo ako ng Church of Christ Warriors. Yan ang team ko sa basketball. Nagbuo ako ng badminton, o kaya naman tennis club, nakalagay doon, Church of Christ Tennis Club. Yan ba sasabihin ni Kristo? Nagbuo ako ng Bible school, at kumuha ko ng mga pera sa iba't ng lakal, para itayo ko yung Bible school na yan. Meron akong ino-offer ng mga medical, social services,
na dapat gawain ng gobyerno. Yan ba ang gagawin ni Kristo kung sakaling si Kristo nandito sa harapan natin ngayon? Hindi gagawin ni Kristo. Sapagkat ang layunin ni Kristo is to save souls. Hindi siya para sa sosyalan. Siya ay ang layunin ng ating Panginoon Kristo, magligtas lamang ng kaluluwa. At hindi para arkilahin si Chef Boy Logro sa kitchen fellowship natin. So you see, sapagkat ang Biblia, lagi na, ito pa, meron pa sila. So how do men justify the social gospel? Ito raw yung outreach. The gospel itself is the outreach power. Kaya pala, yung may iba, para makapag-outreach daw sila, tinitingnan nila ngayon yung kahinaan ng tao sa panahon ngayon. Kung kahinaan mo, alam mo ang tao kapag walang pera, wala kang perang pampagamot sa sakit mo, saan kanino ka tatakbo? Ay, tatakbo ka kay El Shaddai, hindi ba? Tatakbo ka kay Kibuloy, tatakbo ka doon sa mga nag-o-offer ng pagpapagaling. So you see, nakita niyo yan? Yan yung outreach nila. At isa sa mga outreach nila, yung pangkabataang mga gawain. Pero yan ba, yung pag-outreach para maabot natin ang sanglibutan? Ang sabi dyan, sapagkat hindi ko ay kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ang ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ang ebanghelyo lamang ang tanging dunamis ng Diyos. Ito yung power para maligtas ang tao. Dahil kung meron pang ibang paraan para magligtas ng tao, hindi sasabihin ng Diyos na the gospel of Christ is the power of God unto salvation. Kung meron pa kayong alam na ibang paraan, na power ng Diyos para sa salvation, marinig ko sa inyo. Pero sila, maraming alam na paraan. Ano yung ibang mga paraan? Sasabihin nila, dito sa amin nag-o-offer ng ice cream at saka ng hotdog. Kapag ka ang tao, inopera mo ng hotdog at ng ice cream para mapaanib sa'yo as maging member mo, pag nawala na yung hotdog at yung ice cream na lagi mong pinapakain sa kanya, aalis na rin siya. Hindi ba? Isang araw, ang ating Panginoon Kristo, dun sa John chapter 6, nagpunta na siya dun sa may ibayo. Pero sinusundan pa siya ng lubhang napakaraming tao. Ano ang purpose? Bakit sinusundan siya ng napakaraming tao? Pinahiya niya. Ang sabing ganon, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, sinusundan ninyo ako dahil sa kayo'y nangabusog. Hindi ba? Oo nga naman. Kung ikaw, yung alagad na nando doon at nakikita mong walang gutom, 5,000 tao, 5,000 lalaki, sa pamamagitan ng ilang pirasong isda at ng tinapay, may sumobra pang ilang bakol, may take out pa kayo, hindi ka makasama kay Kristo? Aba, lahat ng pamilya ko, kung 10 yung anak ko, lagi tayong kasunod dyan, wala tayong gutom. Ano ang pinag-uusapan nila nun? Agawin natin yan at gawin nating hari. Bakit? Sapagkat wala tayong gutom sa taong ito. Sabi ng ating Panginoon Kristo, ang aking kaharian, sabi niya, hindi sa pagkain at sa pag-inom, kundi sa katuwiran, kagalakan sa Espiritu. So you see, pero ano talaga ba ang dahilan ng bakit napakahirap i-convert ng tao? Bakit mahirap sila i-convert? Dahil ba sa kulang yung social services na ino-offer? O dahil gustong-gusto nila yung kasalanan? Mamili kayo dyan. Kahit na anong offer mo ng social services sa mga tao, kapag ka wala na yung social services na yan, aalis na rin sila. Subok na yan, mga kapatid. Sa John chapter 3 verse 19 to 21, ang sabi ni Kristo mismo,
Dahil daw ito sa pagmamahal nila at ayaw nilang umalis doon sa kasalanan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng tao ang ano? Men love darkness rather than light. Bakit ayaw ng mga taong pumasok at gusto nila yung kadiliman kesa sa ilaw? Sapagkat because their deeds were evil. Because their deeds were evil. Kaya pala ayaw nila. Sapagkat ang kanilang mga gawa masasama. Sapagkat ang bawat isa, for everyone that doeth evil, hateth the light. Ayaw nilang lumapit sa ilaw. Bakit? Sapagkat napopoot sila sa ilaw. Bakit daw napopoot sila sa ilaw? Lest his deeds should be reproved. Bakit ayaw nila? Kasi masasaway yung kanilang masasamang mga ginagawa. Pansinin ninyo yung mga gumagawa ng masasama. Ayaw nila nitong fellowship na ito. Nandoon sila ngayon sa inuman. Nandoon sila ngayon sa kung saan-saang kabulastugang gawain. Na dapat hindi ka puri-puri. Dapat yan ikinahihiya yung mga yon. Pero ayaw nilang magsilapit sa ilaw sapagkat ayaw nilang magagawa yung mahayag yung kanilang mga gawa. Sapagkat ang ilaw, ang kaliwanagan, ang maghahayag nito. So you see, hindi dahil kulang ang social services, kundi gusto ng tao, magbabad sila sa kasalanan. Subalit, ang sabi sa verse 22, ang gumagawa ng katotohanan, lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay mahayag so that their deeds may be manifest that they are wrought in God. So you see, hindi dahil sa kulang ng social services. Bakit mahirap i-convert ang tao? Ngayon, merong spiritual na problema, ano ang i-offer mong solusyon? Dahil merong spiritual na problema, ano ang solusyon? Spiritual solution. Bakit? Sapagkat spiritual yung problema. In-offer ng ating Panginoon Kristo yung problema, sagot sa problema. Kaya sabi niya, and I, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Kapag ako ay naitaas na, palalapitin ko ang lahat ng tao sa akin. Alam niyo ang ating Panginoon Kristo, nag-o-offer. Sabi ko nga, gusto mo ba ng kapayapaan? Ino-offer niya yung kapayapaan. Hindi naman mabibili ang kapayapaan sa Mercury Drug. Gusto mo ba ng peace of mind? Pwede ka bang pabili nga ng kapayapaan? Tabletang kapayapaan? Na pagka uminom ako ng tabletang kapayapaan, payapa na ako, kanino mo makukuha yan? Ino-offer niya. Sabi niya, magsilapit kayong lahat sa akin. Hindi ba? Matthew chapter 11 verse 28, sabi niya, magsilapit kayong lahat sa akin, kayo na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. Mag-aral kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Bakit ayaw na taong lumapit kay Kristo? Dahil ba, hindi siya nag-o-offer ng mga social services? Yes, kailangan mo si Kristo. Sapagkat ang problema mo ay spiritual. Siya lamang ang pwedeng makapagbigay ng solusyong spiritual. Hindi physical. Hindi niya kayang i-offer yun. So, tuloy natin mga kapatid. Nevertheless, sabi niya, John 16 verse 7 to 13, sabi niya, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world. Susumbatan niya ang sanlibutan sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghuhukom. Bakit sa kasalanan? Paano niyang i-convict ang tao sa kasalanan? Sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa akin. Kasalanan mo yan.
Kapag ka hindi mo pinaniwalaan si Kristo, may kasalanan ka na agad. Sabi niya nga doon sa John chapter 3, ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. Hatol ka na ba pag hindi ka sumampalataya? Yes! Ang sabi ng Biblia, ang hindi sumampalataya sa Kanya, hinatulan na. Ngunit ang sumasampalataya sa Kanya, hindi hinahatulan. So, meron na kaagad of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. Judge na siya kaagad. Susumbatan niya ang tao sa tatlong yan. I have yet many things to say unto you. Ang sabi niya, marami pa akong dapat sabihin sa inyo. Subalit hindi ninyo, you cannot bear them now. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Kung all truth na, meron pa bang natitira? Para sabihin mong, oh, yung Biblia ang hawak niyo, kulang yan. Dadagdagan natin ng kung ano-anong mga babasahin para masustinihan nitong babasahin na to na ikakapit ko, iagapay ko sa Biblia para maligtas ka. Sabi ng Biblia, ang Espiritu Santo, ibinigay yan para gabayan ang lahat ng tao, saan? Sa katotohanan. Ang katotohanan ba pwede nang mapag-aralan ngayon? Yes, nasa Biblia na. Kahapon nga ay pinag-usapan natin yung tungkol sa speaking in tongues na hanggang ngayon ay ginagawa ng iba't ibang mga reliyon. What is the need para mag-speaking in tongues pa tayo? Ang Biblia, ang katotohanan nasa Biblia ay naisulat na sa lahat ng lengguwahe, sa lahat ng dialect. Kung ilang dialect meron ng Pilipino, merong isinulat na lengguwahe at dialect. Ang katotohanan yan ay mababasa na ngayon at mauunawaan ng tao. Hindi niya na kinakailangan pang kung ano-anong iagapay sa Biblia. Lahat ng mga yan, ginabayan ang Espiritu Santo at mga apostol. The church is a spiritual body with a spiritual mission. Bakit? Sapagkat ang kalikasan ng iglesia ay spiritual. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 5, gaya also, kayo naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal to offer up. Ano ang dahilan? Spiritual house, spiritual sacrifices, spiritual temple, built of spiritual stones. Sapagkat ang problema ay spiritual. Ang solusyon, spiritual. Nagtayo ngayon ng Diyos ng church which is spiritual in nature. Itong church na to is sometimes called as spiritual temple built of spiritual stones. Ang sabi dyan. And this is a spiritual house. Paano mo ngayon sasabihin na mag-o-offer ito ng mga social services? Spiritual sacrifices. Kaya mo bang suhulan ng Diyos? Kaya ba tayo nag-aabulian tuwing unang araw ng Sanlinggo para ibigay natin sa Diyos? Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Yung perang pinag-aabulian natin ay gagamitin natin sa misyong tatlo lamang ang pwedeng puntahan. Pagpapatibay, pangangaral, at pagkakawang gawa. Other than that, wala ka nang pwedeng ipasok kang misyon ng iglesia. Because the church is spiritual nature. A spiritual temple built of spiritual stones. And you are offering up, yung ginagawa natin tuwing unang araw ng Sanlinggo, are spiritual sacrifices. Because you are a holy priesthood to the Lord. Alam niyo ba ang trabaho ng priesthood? Sila yung nag-o-offer ng mga sacrifice. Pero ngayon, meron na tayong access. Tayo mismo individually, pwede na tayong makapasok sa dakong banal ayon sa Hebreo. Hindi ba? Di ba napakaganda? Hindi na kinakailangan pumunta pa tayo. Kaya ngayon alis yung templo sa Jerusalem. Dahil lugi tayo, wala tayong pamasahe. Kung ang pagsamba, doon lamang gagawin sa Jerusalem. Walang pwedeng pumunta sa Jerusalem. Hindi ba?
Ngayon, ang ginawa, spiritual temple built of spiritual stones. At kayo, mga kapatid, yung mga spiritual stones na yan, hindi mo na kinakailangan pang pumunta sa Jerusalem na binagsak yung templo. Kahit sa ilalim ng puno ng kahoy, pwede tayong magtipon sapagkat tayo ay spiritual temple na nag-o-offer up ng spiritual sacrifices to the Lord. Nakikinig ang Diyos. Hindi na kinakailangang mamagitan pa ang saserdote. Tayo mismo are a royal priesthood to the Lord. Holy priesthood. You can now offer up yourselves. Sabi niya, ihandog ninyo ang inyong katawan bilang haing buhay, banal, kaaya-aya, na siya niyong katampatang pagsamba. Ang pag-o-offer ng katawang ito, hindi lamang tung oras na to, hindi lamang pang-araw ng linggo, kundi araw-araw, habang ikaw ay nabubuhay, gumagalaw ka sa iyong community, gumagalaw ka sa iyong trabaho, gumagalaw ka sa iyong pamilya, gumagalaw ka sa iyong gobyerno, gumagalaw ka sa iyong relasyon sa iba't ibang mga tao, you are offering up your sacrifices to God daily. Ang pagiging Kristiyano is 24 hours a day. You are a Christian. Hindi yung paglinggo lamang at ganitong pagkakataon, Kristiyano ka. Pero pagkatapos nito, you are a half-hearted Christian. Hindi kailangan ng Diyos ng half-hearted Christian. Pagka humiling sa iyo ang Diyos, ang sasabihin niya sa iyo kung magtatanong ka, Panginoon, paano ka namin iibigin? Ang isasagot sa iyo ng Diyos, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng kalahati lamang ng puso mo. Iibigin mo ang Diyos ng 1/4 lamang ng kaluluwa mo, kapatid. Iibigin mo ang Diyos ng 1/3 lamang ng isip mo dahil ibubuhos mo sa iba yung isip mo. Iibigin mo ang Diyos ng buong, ano inihiling sa atin ng Diyos? If you will offer your body to me as spiritual sacrifice, hihingin ko sa iyo yan. Hindi kalahati. Ano, brother? Buo gusto ko. Dahil kapag ka nag-offer ka sa akin ng kalahati, 1/4, 1/3, hindi ko tatanggapin yan. So you see, meron bang solusyon yung spiritual problem? Yes. Binigay ng ating Panginoon Kristo yan. Hindi lang yan. Ito na pag-aralan natin nung isang gabi. Dahil spiritual problem, spiritual nature ng church, ano rin ang blessings? Akala ng iba, ang blessings ay ito. Kaya yung iba nagsasabi, hindi ako gagawa maliban ng merong i-offer sa akin ganito ang Diyos. Hindi yan. Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, na siyang nagpala sa atin, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Yung pagpapala na yan ay hindi dito sa lupa. Dahil kung pagpapala, ang iisipin natin na kapag tayo ay naglilingkod, yayaman tayo, ay mali yung motibo mo, kapatid. Hindi ikaw si Mike Velarde na habang nangangaral, nasa likod na yung mga condo units niya. Pero wala naman siya sariling chapel. Di ba? So, hindi yan. Ang ino-offer ng Diyos ay spiritual blessings in Christ. Sapagkat ang spirit ng nature ng church is spiritual. The spiritual nature of its mission. Ano po yun? Ang spiritual na mensahe ng Diyos. Ang sabi diyan, but if I tarry long, sabi niya, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung ano ang dapat na ugaliin ng tao, how it is to behave myself in the house of God. Sabi niya, na siya ang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. God was manifest in the flesh. Although nag-manifest
ang Diyos sa flesh, spiritual yung kanyang misyon. Because itong nag-manifest na ito has a spiritual message. Hindi panlaman ang ino-offer niya. Hindi siya mag-o-offer na, dito kayo sa akin, kakainin ko kayo ng marami. Hindi kayo magugutom. No. Ang sabi niya, ang sino mang kumain ng aking laman, hindi magugutom. Talaga bang literal, nakakainin mo yung laman? No. Hindi. Hindi ganon. Spiritual yung message niya. Yung spiritual na mission na yan, spiritual message, ay sound out the word, sabi diyan. So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia, for from you, mula sa Thessalonica, you sounded out the word of the Lord. Sabing ganon ng apostol na si Pablo sa unang Thessalonica. And so let the church be the church. Huwag nating pabayaang mabahiran ito ng politika. Let not the church be church pagdating. So, kasi merong pagkakaiba. There is a distinction between individual duty and the local church duty. Sabi diyan, if any man or woman that believeth have widows, let them relieve them. Kung meron kang inaampon na babae na nananampalataya, na may widows, babaeng bao? Balo. Balo, sabi niyan. Kasi hindi ka pwedeng itala bilang babaeng bao, wala ka pang 60 years old. Ayon dito sa susunod na talata. Hindi rin siya pwedeng itala kung hindi siya naging may mabuting patotoo na nagturo sa mga kabataan. Pagkatapos sasabihin natin, i-charge natin, hindi po pwede yun. Tuloy natin. Let not the church be church pagdating sa political activities. Halimbawa, merong kakandidatong barangay captain. Yung pampera ng iglesia, palalabasin natin para sa butuan? Hindi pwede. Hindi mo pwedeng gamitin yan. Huwag mong pagbigatan ng iglesia. Let not the church be church when it comes to political activities. Hindi mo pwedeng gamitin. Sapagkat, sabi ng ating Panginoon Kristo, my kingdom is not of this world, but my kingdom, not from hence. So, politika hindi pwede. Paano naman sa business activities? Pwede mo bang gamitin yung pera ng iglesia pagdating sa iyong personal gain? Hindi. Sabi niyan, ito yung mga pagtaltala ng mga tao na mga corrupt ang isipan nila at salat sa katotohanan, destitute of truth, supposing that gain is godliness, na nag-aakala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Hindi ka kaya magiging banal o hindi ka kaya papasok sa iglesia para makinabang ka ng Kaya maraming nagtatayo ng reliyon. Ano ang isip nila? Magtatayo ako ng reliyon para ako makapagtayo ng maraming kondo, meron akong tawag dito, jet plane, na private plane, bibili ko ng yate, magpapatayo ako ng napakalaking mansyon. Hindi yan, mga kapatid. Ang iglesia, hindi pwede sa business activities, hindi mo pwedeng gamitin ang pera ng iglesia na patutubuin mo. Sasabihin natin, ano kaya mag-garage sale tayo? O kaya naman, itong pera natin, marami na, inegosyo natin at gamitin natin. Anyway, mabuti naman yung ating hangarin, yung mga kapatid natin na walang trabaho, dahil marami ng pera yung iglesia, gamitin natin na maglagay tayo ng mga negosyo. Pwede bang gamitin ang pera ng iglesia sa negosyo? No way. Kung ikaw may pera, bumunot ka sa bulsa mo, ikaw magbigay ng pera, pangpuhunan ng kapatid. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang pera ng iglesia pagdating sa business activities. Let the church be not church, and let the church be a church. Hindi siya pwedeng gamitin. Ano pa po? It is not finance as business. Why? Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him. So ginagawa natin ito, hindi sa business activities,
kundi nagkakaroon ng pondo ang church treasury sa pamamagitan ng abuluyan ng bawat isa. It is an individual responsibility ng bawat Kristiyano na itong pera na to alagaan sa pamamagitan ng kani-kanila ring abuluyan. Hindi tayo kumukuha ng pera sa labas. Hindi tayo nangangaral na katulad ng mga Church of Christ, Fort Watts, Pentecostal churches na pumapanik sa mga bus, nangangaral sa mga tindahan, nangangaral sa mga palengke, pagkatapos ilalawit yung kanilang support at sabihin, donation po. Hindi po ganyan ang Church of Christ. Bakit? Sapagkat hindi tayo pwedeng kumuha ng pera sa mga tagalabas. Ang pera umiikot sa atin. Hindi rin natin pwedeng gamitin ang pera para sa mga taong labas. So you see, hindi natin siya pwedeng gamitin sa mga business activities. Kahit na pa anong ganda ng motibo. Hindi rin siya pwedeng gamitin sa secular education. Hindi ka pwedeng magtayo ng Bible school para dyan. Pwede kang magtayo kung gusto mo. Magtayo ka ng eskwelahan. Bakit hindi? Basta sarili mong bulsa. Pero hindi mo pwedeng gamitin yung pera ng iglesia para magtayo ng eskwelahan. Magtayo ka kung gusto mo. Di ba, Brother Cipriano? Magtayo ka kung gusto mo. Kung may pera kang sarili. Dahil hindi gawain ng iglesia ang magtayo ng Bible school. Tuloy pa natin mga kapatid. So, hindi rin siya pwede gamitin para sa mga social activities. Spiritual yung kingdom ng ating Panginoon Kristo. Sabi niyo dyan, makita niyo yung mga drawing. Pwede ba siyang gamitin? For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Hindi siya pwedeng gamitin sa pagbabasketball. Hindi siya pwedeng gamitin yung pera ng iglesia para sa gymnasium. Hindi siya pwedeng gamitin kung meron mang may birthday, gagamitin natin yung pera ng iglesia, kakain tayo. No way, hindi yan para sa social activities. Ang paggamit ng pera para sa pangangaral ng ebanghelyo, sa pagpapatibay ng iglesia at pagkakawang gawa. Doon lamang sa tatlong yun umiikot, hindi para sa social activities. Kung merong may birthday na kapatiran, o graduate siya, gamitin natin yung pera. O kaya na magkaroon tayo ng camp, ano ba yon? Youth camp, picnic, o kung ano-ano. Gamitin natin yung pera. Hindi mo pwedeng gamitin yan dyan. So you see, let the church be the church. Sa social activities, the family provides the social needs. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:34, "And if any man hunger, let him eat at home." Kaya nung panahon na nalalapastangan ang Lord's Supper, hindi nila alam yung tamang purpose. Hindi yung marami siguro sa atin. O kung sa iba sa atin. Minsan kumakain tayo ng Lord's Supper parang walang anuman. Halimbawa, dumating na yung tinapay. Pagdating ng tinapay, puputol. Habang kumakain ng tinapay, nakikipagdaldalan dun sa katabihan. Oo, totoo. Ano ang alam mo, ginagawa mo sa Lord's Supper? Pagdating naman nung, eto na yun, habang nakikipagkwentuhan siya, biglang dumating yung nagse-serve nung katas ng ubas. Tuloy na naman siya. Ganun ba? Hindi yan. Kung gusto mong makipagkwentuhan, hindi mo alam yung talagang purpose ng Lord's Supper, gusto mong maging social activity yan, sabi niya, "And if any man hunger," baka gutom ka. Kapatid, let him eat at home. Doon mo gawin yan. Dahil ang purpose ng Lord's Supper, iba kaysa doon sa iniisip mo. Kaya kinorek ni Apostol Pablo yan, doon sa 1 Corinthians chapter 11, sabi niya, "Sa bagay na ito, hindi ko kayo pinupuri.
nagkakatipong kayo, hindi siya kububuti kung sa lalong masama. Kaya sabi niya, pag nagutom kayo, doon na lang kayo kumain sa bahay. Iba yung purpose, bakit kayo nandito? Ano yung purpose? Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon. Nang gabing siya'y pagkanulo, dumampot ng tinapay nang siya'y makapagpasalamat, kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Hindi niya sinabing, habang nagpuputol-putol kayo ng tinapay, magkwentuhan kayo na wala na kayong gagawin at wala na kayong iisipin sa kukote nyo kung bakit at anong purpose, bakit hawak-hawak mo yung tinapay at hawak-hawak mo yung baso na merong lamang katas ng ubas. So you see, let him eat at home. Bakit? Kapag ka ganun ang purpose ninyo, dumadalo kayo sa pagkakatipon, ginagawa ninyong social activity ang pagkakatipong yan. Sabi niyan, hindi ko kayo pinupuri sa bagay na yan. Let the church be the church. Let not the church be the church. Church, the mission of the church is worthy of the blood of Christ. Hindi kapalit at hindi katumbas ng hotdog ang katawan ng ating Panginoon Kristo. Hindi katumbas ng ice cream at ng gymnasium ang dugo ng ating Panginoon Kristo. Yan ba yung katapat ng dugo? No, hindi yan, mga kapatid. Ang ating Panginoon Kristo ay binigay ang kanyang buhay dahil sa iglesia. Kaya sabi niya, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iglesia niya. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo, hindi sa pamagitan ng pilak o anumang bagay na nandito. Dugo ang ipinambayad niya dahil hindi mo kayang magbayad ng dugo. Kahit na pa mabuhos ang lahat ng dugo natin dito ngayon, hindi kayang ipambayad sa iglesia. Tangi lamang ang dugo ng ating Panginoon Kristo ang pwedeng makasapat doon sa galit ng Diyos na yan. Tangi lamang makapag-iis, tangi lamang makapagpapahupa ng galit ng Diyos kapag ka nakikita niya yung atoning blood of Jesus Christ na binigay sa pamamagitan ng kanyang buhay para bilhin ang iglesyang yan. Yun lamang ang tanging makapapawi ng galit ng Diyos. Hindi natin kaya. Kaya yung hindi natin kaya, ginawa ng ating Panginoon Kristo. At pagkatapos, lalapastanganin natin, gagawin natin yung iglesyang yan as social center. We have to keep the church distinct as a church without becoming a social center. Hindi siya pwedeng maging social center, mga kapatid. Tuloy pa natin, huwag kayong mainip. Hindi lang yan. May mga church building na nagpapacilitate ng mga activities related to the church mission. Kaya kung gagamitin mo yung church building para sa ibang purpose, hindi na yan. Church building. The church mission revealed, specified by Christ in the New Testament. Ano yun? Evangelism, edification, ano pa po? Benevolence. Kapag ka lumabas pa, yung dyan sa tatlong yan, kapag ka ginamit mo yung building, nag-facilitate, hindi na po yan. The church building is an aid for expedient to fulfill the church mission. Hindi mo siya pwedeng gamitin yung church building dahil merong birthday party. O kaya merong kasalan. Hindi mo siya pwedeng gamitin. Hindi mo pwedeng gamitin yung church building ninyo dahil meron kang kinakampanyang politiko. Hindi ba? Hindi natin pwedeng gamitin yan. Sapagkat the church building is a money of the church at work. Sama-sama yung pera ng mga kakapatid. Activities that is not related to the church mission, not conducted in the church building. Pagka walang relasyon doon sa evangelism, edification, at saka doon sa benevolence, hindi pwedeng i-conduct sa church building. Pwede mo yan conduct kung yan ay personal niyang pera. Pero kapag binili ng magkakapatid galing sa pera nila yung church building, hindi pwedeng mag-conduct. Magiging masama ang epekto niyan. Political activities, business activities,
secular education, social activities, birthday parties, etc. Gagawin mo yan. Gagawin mo yan yung church building na yan as preparatory school, kindergarten school, sa pangunguna ni pastor, kukuha ng tuition fee. Yung church building na yan ay pang-aabuso yan. Hindi mo pwedeng gamitin ang church building dyan. Nakita niyo yun? So, conclusion. Sabi nga ni Brother JR, ayun, tuwan-tuwa na sila, conclusion na. Hindi ba? Sabi niya, the Church of Christ reflects the love, wisdom, and purpose of God for our salvation. No man can improve it. Gaano ka man katalino, gaano ka man kagaling, pagdating sa sekular na pamumuhay, kung ikaw man magaling kang magplano sa negosyo, di mo pwedeng gawin yan sa iglesia. Kung ikaw man ay magaling mag-manage ng pera, di mo pwedeng gawin yan sa iglesia. Hindi mo pwede siyang gamitin ng labas dun sa pagkakagamit dun sa benevolence, evangelism, at saka edification. Christ gave the church spiritual mission and message. Let the church be the church. Salamat po sa inyong matamang pakikinig. Bigay ko ka, Brother JR.